Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang pangako at sa kapangyarihan ng katotohanan. Sabi nila, ang unang impresyon daw ay mahirap mabago. Paano kung ang taong inaakala mong kaaway ay siya palang tanging liwanag sa gitna ng kadiliman? At paano kung ang katotohanang pinipilit mong takasan ay ang tanging susi para sa isang bagong simula? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay at Amihan sa Ang Lihim ng Hating Gabi. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa Hacienda Elizalde. Kasunod nito ang isang matalim na kidlat na panandaliang nagliwanag sa buong silid. Ipinakikita ang mukha ni Dalisay Serrano na basang-basa ng luha at pawis. Mahigpit niyang yakap ang munting katawan ni Sinag, ang 6 na taong gulang na anak ng kanyang amo na para bang nag-aapoy sa lagnat. Ate, Lisa, hirap na usal ng bata sa gitna ng panginginig. Ang sakit. Sa bawat pagyanig ng munting katawan ni Sinag, kasabay nitong niyayanig ang puso at kaluluwa ni Dalisay. Ito na ang pinakamatinding kumbulsyon ng bata mula nang magsimula siyang magtrabaho sa hacienda. Ang mga gamot na ibinibigay ni Dr. Rivas ay tila tubig na walang anumang epekto. Isang pangako ang bumabalik sa kanyang isipan, ang huling habilin ni Luningning sa kanya bago ito pumanaw. Dalisay, kapatid ko, ipagkatiwala ko sa iyo si Sinag. Huwag mo siyang pababayaan. Hindi niya maaaring hayaang may mangyaring masama sa bata. Sa isang iglap na puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, dahan-dahan niyang inihiga si Sinag sa kama at mabilis na binuksan ang kanyang maliit na aparador. Mula sa ilalim ng mga natuping damit, kinuha niya ang isang maliit na botelya na may lamang likido. Ito ang ipinagbabawal na gamot. Ang gamot na sinabi sa kanya ni Ligaya na itapon, ngunit palihim niyang itinago para sa pagkakataong tulad nito. Nang akmang lalabas siya ng silid upang kumuha ng tubig, bumukas ang pinto. Si Ligaya Moreno, ang mayordoma ng mansyon, ay nakatayo roon, ang mga matay matalim na nakatitig sa botelyang hawak niya. Anong binabalak mo, Dalisay? Malamig ang boses ni Ligaya. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ipinagbabawal ng Don Amihan ang anumang gamot na hindi galing kay Dr. Rivas? Kailangan po ito ni Sinag, Manang Ligaya. Nanginginig ang boses ni Dalisay. Nakikita niyo naman po, hindi na tumatalab ang gamot ng doktor, lalong lumalala ang kanyang lagnat. Humakbang si Ligaya, hinarangan ang daan. At sa tingin mo, iyang kung saan mo lang napulot na gamot ang magpapagaling sa kanya? Isa kang hamak na katulong, Dalisay. Huwag mong unahan ang desisyon ng amo natin. Mananagot ka kapag may nangyari sa bata. Ang bawat salita ni Ligaya ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Dalisay. Ngunit nang muli niyang marinig ang mahinang ungol ni Sinag, nawala ang lahat ng kanyang takot. Pinalitan ito ng tapang na hindi niya alam na taglay pala niya. Wala na pong mas masamang mangyayari kaysa rito. Matigas niyang sabi. Itinulak niya si Ligaya ng buong lakas, hindi man malakas, ngunit sapat para makadaan siya. Mabilis niyang isinara ang pinto ng kwarto at nilak ito mula sa loob. Dalisay, buksan mo ang pinto! Baliw ka na ba? Sigaw ni Ligaya mula sa labas kasabay ng malalakas na kalabog sa pinto. Hindi niya pinansin ang mga sigaw. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang botelya. Nagmamadali siyang kumuha ng kutsara at maingat na isinalin ang kalahati ng laman nito. Luningning, tulungan mo ako! Bulong niya sa hangin. Tuparin ko lang ang pangako ko sa iyo. Lumapit siya sa kama at maingat na itinaas ang ulo ni Sinag. Sinag, anak, inumin mo to para gumaling ka, mahinahon niyang sabi,
kahit na ang puso niya ay kumakarera sa kaba, sa kabutihang palad, sa kabila ng hirap na ipainom niya sa bata ang gamot. Halos kasabay ng paglagok ni Sinag sa huling patak, isang nakabibinging kalabog ang yumanig sa pinto. Napasigaw si Dalisay sa gulat nang bigla itong bumukas. Nakatayo sa may pintuan si Amihan Han Elizalde. Basang-basa ng ulan, ang kanyang mamahaling Amerikana ay tumutulo sa sahig. Ngunit hindi ang hitsura niya ang nagpatigil sa paghinga ni Dalisay, kundi ay ng mga mata niya. Ing mga matang iyon na minsan lang niyang nakitang ngumiti nang mamatay ang asawa nito, ay ngayon animoy yelo sa lamig at nag-aapoy sa galit. Ang tingin ni Amihan ay mabilis na napunta mula sa mukha ni Dalisay sa kutsarang hawak nito hanggang sa botelya ng gamot sa ibabaw ng mesa. Kitang-kita niya ang panlalaki ng kanyang mga butas ng ilong sa pagpipigil ng galit. Anong ginawa mo? Halos pabulong ngunit puno ng bagsik na tanong niya. Bago pa man makasagot si Dalisay, sumingit si Ligaya mula sa likuran ni Amihan. Don Amihan, patawarin niyo po ako. Sinubukan ko siyang pigilan pero nilak niya po ang pinto. Ipinainom niya sa bata ang kung anong lason. Lason, ang salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Naglakad si Amihan palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Hinawakan niya ang panga ni Dalisay ng mahigpit. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Sino ka para bigyan ng kahit anong gamot ang anak ko? Sigaw niya, ang kanyang hininga ay amoy alak at galit. Sino ang nag-utos sa'yo? Gusto mo siyang patayin? Hindi po, sir. Umiiyak na sagot ni Dalisay. Gusto ko lang po siyang gumaling, pero hindi na nakikinig si Amihan. Binitawan niya si Dalisay ng marahas, kinuha ang botelya ng gamot at walang pag-aalinlangang ibinato ito sa pader. Kumalat ang bubog at ang natitirang likido sa sahig. Tumingin siya kay Dalisay na may sukdulang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Isang tingin na hinding-hindi malilimutan ni Dalisay habang siya ay nabubuhay. Mga gwardiya, umaling-aungaw ang kanyang sigaw sa buong mansyon. 2 unipormadong lalaki ang mabilis na pumasok. Kaladkarin ninyo ang baeng ito palabas ng pamamahay ko. Utos ni Amihan, ang boses ay walang anumang emosyon. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa sa lupain ng Elizalde kahit kailan. Hinawakan ng mga gwardiya ang magkabilang braso ni Dalisay. Nagpumiglas siya, ang kanyang mga mata ay nakikiusap kay Amihan. Sir, parang awa na yun na po. Maniwala po kayo sa akin. Ngunit tinalikuran na siya nito at lumapit sa kama ni Sinag habang kinakaladkad palabas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na dumadampi sa kanyang pisngi na parang mga karayom. Ang huling narinig ni Dalisay ay ang mga salitang tumatak sa kanyang pagkatao at sumira sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Lumayas ka sa pamamahay ko, isa kang demonyo. Ang tunog ng rumaragasang ulan sa labas ay tila isang walang katapusang panaghoy. Ngunit dito sa loob ng silid ni Sinag, ang tanging maririnig ay ang tahimik na pagpatak ng dextros at ang mabibigat na paghinga ni Amihan Elizalde. Nakatayo siya sa tabi ng kama, ang mga kamay ay nakapamulsa, ang bakas ng ulan ay tuyo na sa kanyang damit, ngunit ang lamig nito ay nanunuot pa rin hanggang sa kanyang kaluluwa. Ilang oras na ang nakalipas mula nang palayasin niya ang babaeng iyon, si Dalisay. Ngunit ang imahe ng mga mata nito, puno ng takot ngunit may kakaibang determinasyon, ay pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang demonyo. Iyon ang huli niyang sinabi. At sa mga sandaling iyon, buo ang kanyang paniniwala. Paanong nagkaroon ng lakas ng loob ang isang hamak na katulong na suwayin ang kanyang utos? Paanong nangahas itong ipainom sa kanyang anak ang isang gamot na hindi niya alam kung saan nanggaling?
Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Ginawa niya ang tama. Pinoprotektahan lang niya si Sinag. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isang bagay na gumagapang. Pag-aalala. Isang matinding pagkabalisa na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa payapang mukha ng kanyang anak. Ang lagnat nito ay hindi pa rin bumababa. Ang panginginig ay naroon pa rin. Tawagan niyo ulit si Dr. Rivas. Utos niya kay Ligaya na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Sabihin niyo kailangan ko siya rito ngayon na. Hindi na naghintay pa ng sagot si Amihan. Naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Sinag. Ang init nito ay hindi pa rin nababawasan. Napapikit siya ng mariin. Luningning, patawarin mo ako. Nabigo akong protektahan ang anak natin. Ilang saglit pa, dumating si Dr. Carlos Rivas, dala ang kanyang itim na maleta. Agad niyang sinuri ang bata. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. Kinuha niya ang temperatura ni Sinag at muling sinuri ang vital signs nito. Kumusta siya, Dok? Tanong ni Amihan, hindi maitago ang panginginig sa boses. Tumingin si Dr. Rivas sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Don Amihan, I don't understand. Ang lagnat niya, pababa na. Napatayo si Amihan. Anong ibig mong sabihin? Kanina lang, bago kayo tumawag, ang report sa akin ni Ligaya ay halos umabot na sa 40 ing lagnat niya. Pero ngayon, nasa 38 na lang. It's still high, but it's subsiding rapidly. Paliwanag ng doktor habang muling sinusuri ang kanyang mga instrumento na para bang hindi makapaniwala. Anong nangyari? May iba ba kayong ipinainom sa kanya? Napatingin si Amihan kay Ligaya na agad namang umiling. Ang isipan ni Amihan ay bumalik sa boteliyang binasag niya, sa likidong kumalat sa sahig, sa babaeng umiiyak na nagmamakaawa. Wala. Mabilis na sagot ni Amihan, masyadong mabilis. Wala kaming ibang ginawa. Nagkibit balikat na lang si Dr. Rivas. Well, it's a miracle then. Whatever it is, magandang senyales ito. Let's just monitor her closely, Tavi mo. Matapos magbigay ng ilang bilin at mag-iwan ng panibagong gamot, umalis na ang doktor. Ngunit ang mga salita niya ay naiwan sa hangin, umuukil-kil sa isipan ni Amihan. Isang milagro. Lumapit si Ligaya sa kanya, ing muka ay nagpapahayag ng malalim na pag-aalala. Don Amihan, baka po may kinalaman ang babaeng iyon dito. Baka may kung anong orasyon na ginawa. Hindi sumagot si Amihan. Ang mungkahi ni Ligaya ay katawa-tawa, ngunit sa kalagayan niya ngayon, handa siyang maniwala sa kahit ano. Ang magdamag ay naging isang mahabang paghihintay. Hindi umalis si Amihan sa tabi ni Sinag. Pinanood niya ang dahan-dahang paghupa ng lagnat nito, ang unti-unting pagkalma ng paghinga nito. Sa bawat minutong lumilipas, kasabay ng pagbuti ng kalagayan ni Sinag ay ang pagtindi ng bigat sa kanyang dibdib. Nang sumikat ang araw, ang ulan ay tuluyan ng tumila. Ang liwanag ay dahan-dahang pumasok sa silid, nagbibigay ng bagong pag-asa. At kasabay ng pag-asa, gumalaw ang mga daliri ni Sinag sa loob ng kanyang palad. Dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Anak! Bulong ni Amihan. Ang kanyang puso ay tumalon sa tuwa. Tumingin si Sinag sa paligid. Ang mga mata ay bahagyang nalilito pa. Daddy! Mahina niyang sabi. Nandito si Daddy, anak. Nandito lang ako. Sagot ni Amihan, hinahaplos ang buhok ng bata. Muling nagsalita si Sinag. Ang kanyang boses ay tila isang himig na matagal nang hinintay ni Amihan. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay parang isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na konsensya. Si Ate Lisa po? Nasaan siya? Natigilan si Amihan. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa kanyang mga baga. Tinitigan niya. Tigan niya ang kanyang anak, ang inosenteng mukha nito na hinahanap ang taong. Ilang oras lang ang nakalipas
ay tinawag niyang demonyo at ipinatapon na parang basura. Anong isasagot niya? Na pinalayas niya ing babaeng marahil ay siyang nagligtas sa buhay nito? Nagpahinga lang siya. Anak, iyon na lang ang lumabas sa kanyang bibig, isang kasinungalingan na lasang-lason. Tumango si Sinag at muling pumikit. Ngunit ang tanong nito ay naiwan, nakabitin sa hangin, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Amihan. Matapos masigurong mahimbing na ulit ang tulog ng bata, tumayo si Amihan. Kailangan niyang mag-isip. Habang naglalakad siya palibot sa kama, may isang maliit na bagay sa sahig ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang itim na hair clip. Simple, walang anumang palamuti. Alam niyang hindi ito kay Sinag at lalong hindi kay Luningning. Ito ay kay Dalisay. Marahil ay nalaglag ito sa gitna ng kaguluhan kagabi. Pinulot niya ito. Ang malamig na plastik ay tila may dalang bigat sa kanyang palad. Tinitigan niya ang simpleng bagay na iyon, isang bagay na pag-aari ng isang babaeng hinusgahan niya ng walang pag-aalinlangan. Ikinuyom niya ang kanyang palad, ang mga gilid ng hair clip ay bumaon sa kanyang balat. Ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa bigat ng pagdududang nagsisimula ng mamuo sa kanyang puso. Isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na maaaring magbago ng lahat. Ang init na bumabalot sa maliit na kwartong inuupahan ni Dalisay sa bayan ng Pag-asa ay higit pa sa sikat ng araw. Ito ay init ng kahihiyan, ng kawalan ng pag-asa, at ng pangungulila. Isang linggo na ang nakalipas mula nang itapon siya palabas ng Hacienda Elizalde na parang isang basahan. At hanggang ngayon, sariwa pa rin ang sakit. Ang bintanang may sirang jealousy ay nagbibigay lamang ng tanawin ng isang maruming eskinita, ang tunog ng mga nagiinuman sa kabilang bahay at ang alingasaw ng kanal sa labas ang kanyang naging bagong realidad. Malayong malayo sa malawak at mabangong hardin ng hacienda, sa malambot na kama at sa tawa ni Sinag. Si Sinag, kumusta na kaya ang bata? Gumaling na kaya siya? O baka naman, pinilig ni Dalisay ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang masasamang isipin. Kailangan niyang magpakatatag para sa sarili niya at para sa alaala ng kanyang pangako. Bawat araw ay isang pakikibaka. Sinubukan niyang maghanap ng matinong trabaho, ngunit sa tuwing tatanungin siya ng kanyang mga papeles o ng pinanggalingan, napipilitan siyang yumuko at umalis. Sino ang tatanggap sa isang katulong na pinalayas dahil sa akusasyong paglason? Ang balita, kahit walang pangalan, ay tila aninong sumusunod sa kanya. Kaya't ang kanyang naging kabuhayan ay ang paglalabada para sa mga kapitbahay, pagtanggap ng kahit anong utos kapalit ng kakarampot na barya na pambili lang ng kanin at itlog. Ngayong hapon, matapos ang maghapong pagkayod, napaupo siya sa kanyang banig na yari sa ratan. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang nag-iisang ari-arian, isang maliit na tampipi, isang bag na gawa sa tela kung saan nakasiksik ang iilan niyang damit. Ito ang tanging bagay na naidala niya mula sa hacienda, ang tanging koneksyon niya sa buhay na bigla ang inagaw mula sa kanya. Binuksan niya ito upang ayusin mamaning ang mga damit na ginamit niya sa paglalabada. Sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang pamilyar na kulay, isang bestidang kulay langit. Ito ang paboritong damit ni Sinag na aksidente niyang nailagay sa kanyang mga gamit. Hinaplos niya ang malambot na tela at hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pumatak ang mga ito, isa-isa, hanggang sa naging isang agos ng kalungkutan. Bigla niyang naalala ang huling araw na masaya silang magkasama ni Luningning sa ampunan bago ito umalis para pakasalan ang mayamang si Amihan Elizalde. Pangako, babalikan kita, Dalisay, sabi nito habang mahigpit siyang niyayakap. At tinupad nito ang pangako. Kinuha siya nito para magtrabaho sa hacienda, hindi bilang katulong,
kundi bilang isang kapatid na mag-aalaga sa pinakamamahal nitong anak. At sa huling mga sandali ni Luningning sa ospital, ang pangakong iyon ay napalitan ng isang mas mabigat na habilin. Pangako, aalagaan ko si Sinag. Bulong ni Dalisay sa hangin. Ang mga salita ay garalgal dahil sa pag-iyak. Patawarin mo ako, Luningning, nabigo ako. Habang inaalis niya ang mga damit sa loob ng tampipi upang matuyo ang kanyang mga luha, may isang bagay na matigas siyang nakapa sa ilalim. Isang bagay na hindi damit. Kinuha niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang kwadernong nababalutan ng kulay kapengkatad. Luma na ito, ngunit halatang mamahalin. May nakaukit na letrang L sa gitna. Agad niya itong nakilala. Ito ang tala-arawan ni Luningning. Paano ito napunta rito? Marahil noong huling araw na naglilinis siya sa silid ng kanyang yumaong ate, sa pagmamadali na isama niya ito sa kanyang mga gamit. Ang una niyang naisip ay kailangan niya itong isauli. Ito ay mahalagang alaala ng kanilang amo. Ngunit paano? Paanong babalik ang isang tulad niya sa lugar kung saan siya ay isinumpa? Hawak-hawak niya ang tala-arawan. Ang mga daliri niya ay gumapang sa makinis na katad. Bahagi niya ay gustong igalang ang pagiging pribado nito. Ngunit may isang malakas na puwersa sa loob niya, isang hindi maipaliwanag na kuryosidad na nag-uudyok sa kanyang buksan ito. Marahil sa loob nito, makikita niya muli ang kaluluwa ng kapatid na matagal na niyang pinanabikan. Sa nanginginig na mga kamay, binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Luningning ay nandoon pa rin, maganda, pino, at puno ng buhay. Ngunit ang mga salitang nakasulat sa pahinang iyon ay hindi naglalaman ng buhay, kundi ng anino ng kamatayan. Isinulat ito ng nagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat na parang isinulat habang lumuluha. May hinala akong nilalason nila ang anak ko. Napasinghap si Dalisay. Ang hangin ay tila naubos sa maliit na silid. Binasa niya ito muli. At muli, ang mga salita ay hindi nagbabago. Parang kidlat na tumama sa kanyang utak ang lahat. Ang biglaang paglala ng sakit ni Sinag, ang kawalan ng epekto ng gamot ni Dr. Rivas, ang pagbabawal ni Ligaya sa kahit anong alternatibong lunas. Nanginginig niyang binuklat ang susunod na pahina. Sa pagitan ng dalawang pahina, may isang maliit na litrato ang nahulog at lumapag sa sahig na kahoy. Pinulot niya ito. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang litrato nila Ligaya at Dr. Rivas. Nakatayo sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod bahay ng hasyenda, isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Hindi ito isang ordinaryong pag-uusap. Si Dr. Rivas ay nakasandal, habang si Ligaya naman ay may inaabot sa kanyang isang maliit na puting sobre. Ang mukha nito ay lumingon pa sa paligid na parabang tinitiyak na walang sinumang nakakakita. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Dalisay. Ito na. Ito ang kasagutan. Ito ang katotohanang pilit na itinatago sa dilim. At ngayon, hawak niya ito sa kanyang mga kamay. Ang litrato ay tila may sariling bigat, isang pisikal na bigat na lumulunod sa puso ni Dalisay. Hindi ito isang simpleng larawan. Ito ay isang ebidensya ng isang lihim na pagtatagpo, isang kasunduang nababalot ng dilim. Ang puting sobre sa kamay ni Ligaya ay maaaring naglalaman ng kahit ano, pera, utos, o lason. Pilit niyang nilunok ang buhol sa kanyang lalamunan at ibinalik ang atensyon sa tala-arawan. Ang bawat pahina ay tila isang pinto patungo sa isang mas madilim at mas nakakatakot na katotohanan. Sa nanginginig na mga daliri, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Isinalaysay ng mga pahina ang dahan-dahang pagdududa ni Luningning.
Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay, ang laging pagiging masigla ni Sinag bago uminom ng gamot, at ang biglaang panghihina nito ilang oras pagkatapos. Naitala niya ang bawat pagkakataon na may petsa at oras na para bang naghahanda para sa isang giyera. Ikapito ng Hunyo, basa ni Dalisay sa isang entry. Mataas na naman ang lagnat ni Sinag. Ang sabi ni Dr. Rivas ay normal lang daw ito, ngunit ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretso sa akin. At si Ligaya, palagi siyang naririyan, handa sa anumang oras na ipainom ang gamot, na para bang ayaw niyang may ibang humawak nito. Sa bawat salita ni Luningning, nararamdaman ni Dalisay ang kanyang pagkabalisa, ang kanyang pag-iisa. Isang ina na nakakaramdam na may mali sa kanyang anak, ngunit pinaliligiran ng mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang asawa. Sinubukan daw niyang kausapin si Amihan, ngunit palagi nitong sinasabi na nag-aalala lang siya ng sobra, na dapat siyang magtiwala sa doktor ng pamilya. Hindi niya ako pinapakinggan. Sulat ni Luningning sa isa pang pahina. Ang tinta ay mas madiin, nagpapakita ng kanyang frustrasyon. Para sa kanya, ako ay isang asawang nagiging praning. Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na nararamdaman ko lang? Ang kutob ng isang ina. At doon, natuklasan ni Dalisay ang plano. Dahil walang naniniwala sa kanya, nagpasya si Luningning na kumilos ng mag-isa. Lihim siyang nagsaliksik online, nagkonsulta sa mga doktor mula sa ibang bansa. Nalaman niya ang tungkol sa isang espesyal na gamot, isang bagong tuklas na lunas na ginagawa lamang sa Switzerland. Napakamahal nito, ngunit hindi iyon naging hadlang. Ginamit niya ang sarili niyang ipon, ang perang minana niya sa kanyang mga yumaong magulang para makabili ng isang botelya. Dito na bumilis ang tibok ng puso ni Dalisay. Ang paglalarawan ni Luningning sa botelya, maliit, yari sa maitim na salamin upang protektahan ito mula sa liwanag, na may mga nakasulat sa wikang Aleman, ay eksaktong tumutugma sa botelyang ibinato ni Amihan sa pader. Ang lason, ang ipinagbabawal na gamot. Ito pala ang lunas, ang pag-asa. Halos hindi na makahinga si Dalisay sa kanyang natuklasan. Hindi siya isang mangmang na katulong na nagbigay ng kung anong herbal na gamot. Siya ay naging kasangkapan ng isang planong hindi natapos, isang tagapagpatuloy ng misyon ng kanyang kapatid. Ngunit paano niya nahanap ang gamot? At paano ito naitago ni Luningning? Ang kasagutan ay nasa susunod na pahina. Isang simpleng drawing ng hardin ng hasyenda ang nakaguhit doon. Isang mapa. May isang bilog na nakalagay sa ilalim ng malaking puno ng fire tree, kung saan madalas maglaro si Sinag. May isang palaso na nakaturo dito at isang salita, itago kung saan ang puso niya ay laging nagbabalik. Naalala ni Dalisay. Noong araw na iyon, inutusan siya ni Ligaya na linisin ang mga lumang gamit sa gardening shed. Doon, sa loob ng isang lumang pares ng guwantes na panhardin, nakita niya ang botelya nakabalot sa isang sutalang panyo. Inakala niyang ito ay isang uri ng pataba o pestisidyo, ngunit may nag-udyok sa kanyang itago ito. Ang kutob niya noon ay naging kaligtasan ni Sinag ngayon. Ang lahat ng ito ay plano ni Luningning. Itinago niya ang gamot, marahil ay naghihintay ng tamang tiyempo upang maipalit ito sa peking gamot na ibinibigay ni Dr. Rivas. Ngunit hindi na dumating ang tiyempo na iyon. Ang aksidente ang unang dumating sa kanya. Binaliktad ni Dalisay ang huling pahina ng tala-arawan. Hindi na ito isang simpleng entry. Ito ay isang liham na walang petsa para sa isang taong hindi na nito naabutan. Amihan, mahal ko, kung nababasa mo ito, nangangahulugan na may nangyaring masama sa akin. Huwag kang iiyak. Maging matatag ka para kay Sinag. Siya ang ating buhay. Patawarin mo ako kung may mga lihim ako sa iyo. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ang ating anak.
huwag kang magtitiwala kay ligaya. May dilim sa kanyang puso na hindi mo nakikita. At si Dr. Rivas, siya ang kasangkapan ng dilim na iyon. Alamin mo ang katotohanan, mahal ko. Para kay Sinag, nagmamahal ang iyong luningning. Doon na bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Dalisay. Hindi ito luha ng awa sa sarili, kundi luha para kay luningning, sa kanyang katapangan, sa kanyang pag-iisa, sa kanyang pag-ibig na hindi na iparating. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa para kay Amihan, isang lalaking nagluluksa na hindi alam na ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan ay siya ring mga ahas na pumatay sa kanyang asawa at unti-unting pumapatay sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang isinara ang talaarawan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang bigat sa kanyang mga kamay. Ang kwadernong ito ay hindi na lamang isang koleksyon ng mga alaala. Ito ay isang testamento, isang sandata, ang tanging susi sa hustisya. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng isang apoy na nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang apoy ng determinasyon. Hindi na mahalaga kung ano ang tingin sa kanya ni Amihan. Hindi na mahalaga kung itataboy siyang muli. Ang mahalaga ay malaman niya ang katotohanan. Para kay Luningning, para kay Sinag, tumayo si Dalisay. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha kundi ng isang matibay na desisyon. Babalik ako, bulong niya sa sarili. Babalik ako sa hacienda, Elizalde, at kahit anong mangyari, malalaman ni Don Amihan ang katotohanan. Isang linggo ng sikat ng araw, at dahan-dahang pagbabalik ng sigla sa hacienda Elizalde. Ang mga bulaklak sa hardin ay tila mas matingkad ang kulay. Ang mga huni ng ibon ay mas malinaw. Ngunit para kay Amihan Elizalde, ang bawat sinag ng araw na tumatama sa bintana ng kanyang opisina ay isang paalala ng dilim na kanyang ginawa. Ang pinakamalinaw na salamin ng kanyang pagkakamali ay ang kanyang anak. Si Sinag ay mabilis na lumalakas. Ang lagnat ay hindi na bumalik. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na ulit. At ang kanyang mga tawa na matagal nang nawala ay muling naririnig sa mga pasilyo ng mansyon. Bawat tawa ay isang sundang sa dibdib ni Amihan. Daddy, tingnan niyo po, sigaw ni Sinag mula sa hardin. Tumingin si Amihan mula sa bintana at nakita ang kanyang anak na naglalaro ng habulan kasama ang isa sa mga mas batang hardinero. Isang normal na tanawin para sa ibang pamilya. Para sa kanya, ito ay isang milagro. Isang milagrong isinagawa ng isang babaeng tinawag niyang demonyo. Sa nakalipas na mga araw, ang tanong ni Sinag ay hindi nagbago. Araw-araw, gabi-gabi, palagi niyang hinahanap ang kanyang Ate Lisa. At araw-araw, gabi-gabi, si Amihan ay napipilitang gumawa ng mga palusot. May pinuntahan lang, babalik din siya. Nagbabakasyon lang. Bawat kasinungalingan ay nagdaragdag sa bigating hair clip na palagi na niyang daladala sa kanyang bulsa. Ngayong gabi, habang pinapatulog niya si Sinag, muli itong nagtanong. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang kwento. Daddy, alam niyo po ba? Bulong ng bata habang nakatitig sa mga bituin mula sa kanyang bintana. Sabi po ni Ate Lisa, ang mga bituin daw po ay mga luha ng isang malungkot na higante. Umiiyak daw po siya kasi nawawala ang kanyang kalaro. Natigilan si Amihan. Ang kwentong iyon, pamilyar. Iyon ang eksaktong kwentong ikinukwento ni Luningning sa kanya noong sila'y bago pa lang magkasintahan. Isang kwentong hindi niya narinig mula sa kanino man. Paano nalaman ni Ate Lisa mo ang kwentong iyan? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nagkibit balikat si Sinag. Hindi ko po alam. Pero marami pa po siyang alam na kwento ni Mami. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Amihan. Hindi isang estranghero si Dalisay. May koneksyon siya kay Luningning. Isang koneksyon na hindi niya alam.
At ang misteryong iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Kinabukasan, ipinatawag niya si Ligaya sa kanyang opisina. Manang gusto kong magtanong tungkol kay Dalisay. Simula niya pinapanood ng maigi ang reaksyon ng matanda. Agad na nagbago ang anyo ni Ligaya. Ang kanyang mukha ay napuno ng pag-aalala. Don Amihan, bakit po? May problema po ba? Huwag po ninyong sabihing bumalik ang babaeng iyon. Hindi siya bumalik, malamig na sagot ni Amihan. Gusto ko lang malaman kung paano siya nakapasok dito. Sino ang nagrekomenda sa kanya? Si Ma'am Luningning po. Nauutal na sagot ni Ligaya. Ang sabi po niya ay dati niya itong kakilala. Pero Don Amihan, nag-aalala po talaga ako. Mula nang dumating ang babaeng iyon, tila may kakaibang nangyayari. Ang biglaang paggaling ni Sinag. Baka po may ginawa siyang kulam. Ang salitang iyon ay tila isang malaking kalokohan sa pandinig ni Amihan. Ngunit ang desperasyon sa boses ni Ligaya na siraan si Dalisay ay mas nagpatibay sa kanyang hinala. May itinatago ang mayordoma niya. Nang hapong iyon, nagpaalam si Amihan na pupunta sa lungsod para sa isang business meeting. Isang kasinungalingan. Ang totoo, nagpunta siya sa maliit na botika sa Ben kung saan laging bumibili ng gamot si Dr. Rivas para kay Sinag. Kilala siya ng may-ari, si Mang Celso, isang matandang parmasyutiko na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Don Amihan, napadalaw po kayo, bati nito. Mang Celso, may itatanong lang sana ako. Sabi ni Amihan, inilabas ang isang reseta. Ito ang gamot na palaging nirereseta ni Dr. Rivas para sa anak ko. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang laman nito? Tiningnan ni Mang Celso ang reseta at bakas sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Don Amihan, bitamina lang po ito, isang uri ng food supplement. Gaano kabisa ang bitaminang ito? Napakamot sa ulo si Mang Celso, halatang ayayaw masangkot sa gulo. Ngunit ang titig ni Amihan ay mapilit. Bumuntong hininga ang matanda at bumulong. Sa totoo lang po, Don Amihan, asukal lang po ito na may kaunting food coloring. Isang placebo. Murang-mura po ito, pero ang singil sa inyo ni doktor ay presyong gamot na galing abroad. Isang placebo. Asukal. Ang dugo ni Amihan ay tila naging yelo. Nililuloko sila. Nililuloko sila ng doktor na pinagkakatiwalaan niya ng maraming taon. Nagpasalamat siya kay Mang Celso at umalis na parang isang taong gulong-gulo ang isip. Pag-uwi niya sa hasyenda, hindi siya mapakali. Ang galit at pagtataksil ay nagsama-sama sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa lumang silid ni Luningning, isang lugar na bihira niyang pasukin dahil sa sakit na dala ng mga alaala. Binuksan niya ang mga drawer ng lumang tokador nito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Papel, ebidensya, kahit ano. At doon, sa ilalim ng isang salansan ng mga lumang sulat, nakita niya ang isang folder. Sa loob nito ay mga medical record ni Sinag at sa pinakailalim, isang resibo. Isang resibo mula sa isang kumpanya ng gamot sa Switzerland. Ang pangalan ng gamot ay hindi pamilyar, Serafil Forte, ngunit ang presyo ay nakakagulat, sapat na para makabili ng isang maliit na kotse. Ang petsa, 2 linggo bago mamatay si Luningning sa aksidente. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang nagdadial ng isang international call. Hindi niya alam kung anong inaasahan niya. Matapos ang ilang minutong paghihintay sa linya, isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang panig ng mundo. Good evening. How may I help you? I would like to inquire about a transaction. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay tuyo. Ibinigay niya ang mga detalye mula sa resibo, ang pangalan ni Luningning, ang petsa, at ang pangalan ng gamot.
May ilang sandali ng katahimikan habang sinusuri ng operator ang kanilang mga tala at pagkatapos bumalik ito sa linya, dala ang mga salitang guguho sa mundo ni Amihan. Yes sir, we have the record. A one-time purchase of Serafil Forte under the name Luningning Elizalde from the Philippines. The order was successfully delivered. Can you tell me if the prescription was ever refilled or if there were any follow-up consultations? One moment, sir. Muli itong nagsuri. No, sir. Our records show this was a single purchase. In fact, based on our system, the activation code for the product's accompanying patient guide was never used. Nabitiwan ni Amihan ang telepono. Nahulog ito sa sahig na gawa sa Nara, ngunit hindi niya narinig ang kalabog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Binili ni Luningning ang gamot. Isang napakamahal na gamot. Ngunit hindi ito kailanman ginamit. Hindi ito kailanman naibigay kay Sinag. Nasaan ang gamot na iyon? At sa isang iglap, isang nakakakilabot na imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang binasag niyang botelya, ang kumalat na likido sa sahig, at ang umiiyak na mukha ng babaeng pilit na nagpapaliwanag. Napaupo siya sa sahig, napasabunot sa sariling buhok. Diyos ko, anong nagawa ko? Ang bayan ng Pag-asa ay nabubuhay sa sarili nitong ritmo. Isang ritmong mabagal, maalikabok, at puno ng mga bulungan. Dito, ang pagdating ng isang mamahaling itim na kotse na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ay isang pangyayaring hindi maaaring palampasin. Huminto ang mga naglalako, napalingon ang mga nagchichismisan sa kanto, at napadungaw ang mga bata mula sa kanilang mga bintana. Sa loob ng kotse, si Amihan Elizalde ay nakaramdam ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Kaya, ang yaman at kapangyarihan na dati niyang ipinagmamalaki ay tila isang mabigat na baluti na nagpapahirap sa kanyang paghinga sa lugar na ito. 2 araw siyang naghahanap, nagtanong-tanong siya sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan, gumamit ng koneksyon hanggang sa may nakapagturo sa kanya sa isang maliit at halos gumuhong paupahan sa pinakaliblib na bahagi ng bayan. Bumaba siya ng kotse. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa putik. Inayos niya ang kanyang damit, ngunit walang anumang ayos ang makapag-aalis sa bigat na nararamdaman niya. Naglakad siya sa makipot na eskinita, sumusunod sa direksyong itinuro sa kanya, hanggang sa marating niya ang isang karinderya na ang pangalan ay nakapinta lang sa isang piraso ng yero. Kainan ni Aling Tess. At doon, sa likod ng maruming lababo, nakayuko habang naghuhugas ng sandamakmak na maruruming plato, nakita niya si Dalisay. Ang buhok nito ay nakatali ng simple. May ilang hibla na dumidikit sa kanyang noo na puno ng pawis. Ang damit niya ay kupas na, malayo sa malinis na unipormeng suot niya sa hasyenda. Payat siya, mas payat kaysa dati, at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng pagod, mayroon pa ring dignidad sa bawat kilos niya, isang tahimik na katatagan na lalong nagpatingkad sa kasalanan ni Amihan. Tumayo siya roon ng ilang sandali, pinapanood lang ito. Ang mga salitang inihanda niya ay biglang naglaho. Ano nga ba ang sasabihin niya? Patawad? Bakit mo ginawa iyon? Sino ka ba talaga? Si Aling Tess, ing matabang may-ari ng karinderya, ang unang nakapansin sa kanya. Aba sir, anong kailangan natin? Pasok po kayo! Ang boses nito ang nagpalingon kay Dalisay. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagod sa mukha ni Dalisay ay biglang napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng pag-iingat. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang duster at tumayo ng tuwid na parabang naghahanda para sa isang bagyo. Hindi pinansin ni Amihan si Aling Tess.
Naglakad siya palapit kay Dalisay. Ang kanyang anino ay bumalot sa kinatatayuan nito. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Wala na po tayong dapat pag-usapan, Don Amihan, sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay malamig ngunit magalang pa rin. Pinalayas niyo na po ako. Ang bawat po ay parang isang sampal, isang paalala ng agwat sa pagitan nila, isang agwat na siya mismo ang lumikha. Hindi dito, sabi ni Amihan, lumingon sa mga matang mapanuri ng ibang mga kumakain. Sumama ka sa akin, hindi gumalaw si Dalisay. Nagtatrabaho po ako. Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Amihan. Ang pagmamataas niya na sandali niyang iwinaksi ay muling bumabalik. Magkano ang kinikita mo sa isang araw? Babayaran ko. Ang lingguhan mo, ang buwanan mo, sumama ka lang sa akin. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Dalisay. Ang sakit ng isang taong muling minamaliit. Ngunit sa halip na yumuko, tiningnan siya nito ng diretso. Hindi po nabibili ng pera ang lahat ng bagay, sir. Ang sagot na iyon ang tuluyang nagpabagsak sa pader na itinayo ni Amihan. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagkatalo. Parang awa mo na, Dalisay, sabi niya. Sa pagkakataong ito, mas mahina na ang kanyang boses, halos pakiusap. May mga tanong ako, mga tanong na ikaw lang ang makakasagot. Nag-aalangan pa rin si Dalisay. Ngunit nang makita niya ang desperasyon sa mga mata ng lalaking nagpahirap sa kanya, isang desperasyong sumasalamin sa sarili niyang pagnanais na malaman ang buong katotohanan, dahan-dahan siyang tumango. Nagpaalam siya kay Aling Tess na nagbigay sa kanya ng isang nagtatakang tingin. Tahimik silang naglakad palabas ng karinderya at sumakay sa kotse. Sa loob, ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay sa labas. Nagmaneho si Amihan patungo sa isang lugar na mas pribado, isang lumang parke sa tabi ng ilog. Pinatay niya ang makina at sa wakas hinarap niya ito. Anong klaseng gamot ang ipinainom mo sa anak ko? Iyon ang una niyang tanong. Diretsahan, walang paligoy-ligoy. Tumingin si Dalisay sa labas ng bintana, sa agos ng ilog. Ang gamot na dapat sana ay matagal nang iniinom niya. Ang sagot niya ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Paano mo nalaman ang tungkol doon? At ang mga kwento ni Luningning na ikinukwento mo kay Sinag. Paano? Doon na lumingon si Dalisay, at sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang ningas sa mga mata nito. Hindi ito galit, ito ay isang bagay na mas malalim, isang matagal nang itinatagong sakit. Kilala ko si Luningning bago pa man niya kayo nakilala, Don Amihan. Magkasama kaming lumaki sa ampunan, magkapatid ang turingan namin. Natigilan si Amihan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay. Kaya pala, ngunit, bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy si Dalisay. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pait. Pero ang tanong ay hindi kung paano ko nalaman. Ang tanong ay kung bakit hindi ninyo nalaman. Kayo ang asawa niya, kayo ang ama ng anak niya. Hinugot niya ang isang malalim na hininga. Kung gusto ninyong malaman ang buong katotohanan, Don Amihan, huwag ninyo akong tanungin. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang hamon. Hanapin ninyo ang sagot sa sarili ninyong pamamahay. Dahil baka sakaling ang lason na matagal nyo nang hinahanap ay mas malapit kaysa sa inaakala ninyo. Pagkasabi noon, binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palayo. Ang kanyang maliit na figura ay dahan-dahang lumayo. Tinatahak ang daan pabalik sa karinderya. Naiwan si Amihan sa loob ng kotse, mag-isa. Ang mga salita ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
paulit-ulit na parang isang sumpa. Hanapin ninyo sa sarili ninyong pamamahay. Ang malamig na takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Dahil sa pagkakataong ito, alam na niya kung sino ang tinutukoy ni Dalisay. Ang mga salita ni Dalisay ay sumunod kay amihan pabalik sa Hacienda Elizalde na parang multo. Ang lason ay mas malapit kaysa sa inaakala ninyo. Ang bawat sulok ng mansyon na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon tila may mga matang nagmamasid. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang lihim. Ang kanyang pag-uwi ay sinalubong ng karaniwang routine. Si Ligaya na may ngiti sa mga labi ay nag-alok sa kanya ng kape. Ang ngiting iyon na dati niyang itinuturing na tanda ng katapatan ay ngayon parang isang maskara na nagtatago ng isang karumal-dumal na katotohanan. "Kumusta po ang meeting ninyo, Don Amihan?" tanong ni Ligaya. Ang boses ay malambing gaya ng dati. "Ayos lang," maikli niyang sagot, iniwasan ang tingin nito. Ang pag-arte na normal ang lahat ay mas mahirap pa kaysa sa inaasahan niya. Kailangan niya ng ebidensya, isang matibay na patunay bago siya gumawa ng anumang hakbang. Ngunit hindi alam ni Amihan na ang ahas na kanyang hinahanapan ng patunay ay mas matalino at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Si Ligaya, sa loob ng maraming taon ng paninilbihan, ay naging eksperto sa pagbabasa ng mga kilos ng kanyang amo. Napansin niya ang pagbabago sa mga ito, ang pagiging mailap, ang mga matang mapanuri, ang biglaang pag-alis-alis ng walang paalam. At higit sa lahat, nakita niya mula sa bintana ng kusina ang pagbabalik ni Amihan kaninang hapon. Nakita niya ang bakas ng putik sa mamahaling sapatos nito, isang uri ng putik na hindi matatagpuan sa lungsod, kundi sa mga eskinita ng bayan ng Pag-asa. Alam na niya. Hinanap ni Amihan ang babaeng iyon, at ang katotohanan iyon ay sapat na para mag-trigger ng panik sa puso ni Ligaya. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang unahan si Dalisay. Kinagabihan, habang si Amihan ay nakakulong sa kanyang opisina, nag-iisip ng susunod na hakbang. Sinimulan na ni Ligaya ang kanyang sariling plano. Ang unang hakbang ay ang paglikha ng motibo. Dahan-dahan siyang pumasok sa dating silid ni Dalisay, isang maliit na kwarto sa likod ng mansyon. Alam niyang hindi pa ito nalilinis mula nang umalis ang dalaga. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang pares ng murang hikaw at isang kwintas na imitasyon. Maingat niyang inilagay ang hikaw sa ilalim ng unan at isinuksok ang kwintas sa siwang ng kama. Pagkatapos, bumalik siya sa master's bedroom at kinuha mula sa jewelry box ni Luningning ang isang pares ng totoong perlas na hikaw. Isang bagay na alam niyang matagal nang hindi isinusuot ng yumaong ginang. Itinago niya ito sa sarili niyang aparador. Ang ikalawang hakbang ay ang pagtatanim ng duda. Kinaumagahan, habang naghahanda ng almusal, isang telepono ang tumunog sa kusina. Ito ay isang lumang telepono na bihirang gamitin. Sinagot ito ng isa sa mga katulong. "Sino yan?" tanong ni Ligaya, nagkukunwaring abala. "Para daw po kay Don Amihan," sabi ng katulong. "Isang babae po, ayaw magpakilala." Alam ni Ligaya na para sa kanya ang tawag. Kinuha niya ang telepono. Sa kabilang linya ay isang lalaking binayaran niya, isang aktor na may kakayahang magbago ng boses. "Gawin mo na!" bulong ni Ligaya bago ibigay ang telepono kay Amihan na kadarating lang. "Don Amihan, may tawag po kayo." Kinuha ni Amihan ang telepono, ang nooy nakakunot. "Hello?" Sa kabilang linya, isang boses na pilit ginawang boses babae ang sumagot. May halong pangingikil. "Don Amihan, alam ko ang mga sekreto ng asawa mo, mga sekretong ayaw mong malaman ng iba. Kung ayaw mong kumalat ito, maghanda ka ng ₱250,000. "Sino ka?" mariing tanong ni Amihan.
Hindi na mahalaga yon, ang mahalaga, kilala kita at kilala ko si Dalisay. Pagkasabi noon, ibinaba ng tumawag ang telepono. Natigilan si amihan. Dalisay, bakit nasama ang pangalan niya? Ang pagdududa na sandali niyang itinutok kay Ligaya ay muling nalihis. Posible kaya na ginagamit lang siya ni Dalisay? Na ang lahat ng ito ay isang malaking plano para makakuha ng pera? Ang huling hakbang ni Ligaya ang siyang magiging pako sa kabaong. Nang hapong iyon lumapit siya kay amihan, ang mukha ay basang-basa ng pekeng luha. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na kahon. Don amihan, patawarin niyo po ako. Umiiyak niyang sabi. Kanina ko pa po sana sasabihin pero natatakot po ako. Anong problema, Manang? Naglilinis po ako kanina sa silid ni Ma'am Luningning at napansin ko pong nawawala ang hikaw niyang perlas. Sabi ni Ligaya. Noong una po, inisip kong baka nailigpit lang. Pero may naalala po ako. Noong huling linggo ni Dalisay dito, nakita ko siyang pumasok sa silid ni Ma'am. Akala ko po ay naglilinis lang. Pero sinubukan ko pong hanapin ang mga gamit niya kanina sa dati niyang kwarto. At nakita ko po ito. Inabot niya kay amihan ang isang maliit na supot na naglalaman ng murang hikaw at kwintas. Hindi po ito ang perlas pero magnanakaw po siya, Don Amihan. At ngayon po ay tinatawagan niya ako, tinatakot na isisiwalat daw niya ang mga kasinungalingan tungkol sa pamilya ninyo kung hindi ko siya bibigyan ng pera. Ang lahat ng ebidensya ay nagtutugma. Ang tawag kaninang umaga, ang mga nawawalang alahas, ang kwento ni Ligaya, ang munting pag-asa at tiwala na nagsimulang mamuo sa puso ni amihan para kay Dalisay ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ang pagdududa ay napalitan ng isang mapait na galit, isang galit na hindi lamang para kay Dalisay, kundi para na rin sa kanyang sarili, sa kanyang katangahan na muntik ng magpaloko. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa lamesang gawa sa mahogani na lumikha ng isang malakas na kalabog. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Hayop ka, Dalisay, sabi niya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Pinaglaruan mo ako. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng opisina. Ang kanyang isipan ay iisa lang ang sinisigaw. Hahanapin niya si Dalisay. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang pagbabayaran nito ang lahat. Ang galit ay isang mapanganib na gasolina. Para kay amihan Elizalde, ito ang nagtulak sa kanyang sasakyan na humarurot pabalik sa bayan ng Pag-asa. Ang mga gulong ay umuukit sa alikabok ng daan. Ang bawat kilometrong kanyang tinatahak ay nagpapatindi sa apoy ng pagtataksil na nararamdaman niya. Niloko siya, ginamit siya. Ang kwento tungkol sa ampunan, ang koneksyon kay Luningning, lahat ay parte ng isang masalimuot na plano para makuha ang kanyang pera. Ang pag-aalala niya, ang namumuong pagsisisi, lahat ay pinaglaruan lang. Ang babaeng inakala niyang biktima ay isa palang tusong manggagansyo. Hindi na siya nag-abala pang magtanong. Dumiretso siya sa kainan ni Aling Tess. Ang kanyang pagdating ay mas marahas kaysa dati. Bumaba siya ng kotse. Ang pinto ay malakas na isinara na nagpatigil sa lahat ng nag-uusap sa loob. Si Dalisay ay nagpupunas ng mesa nang makita niya si amihan na papasok na parang isang bagyo. Ang kanyang puso ay biglang kumabog, hindi sa takot, kundi sa isang biglaang pag-asa. Nagbalik siya, marahil ay may nalaman na siya, marahil ay handa na siyang makinig, ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang mga mata ni amihan. Wala na ang pagdududa at pagkalito na nakita niya sa parke. Ang naroon na lang ay purong walang halong galit at pagkasuklam. Bago pa man siya makapagsalita, isang makapal na sobre ang lumipad
at tumama sa kanyang dibdib bago nahulog sa sahig. Kumalat ang laman nito, isang malaking halaga ng pera, mga tig-1,000 piso na ngayon ay nagkalat sa maruming sahig ng karinderya. Ito ba ang gusto mo? Sigaw ni amihan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang lahat ng tao ay napatingin sa kanila. Ang kanilang mga kutsara at tinidor ay nakabitin sa hangin. Pera? Yun lang ba ang katapat ng pangalan ng asawa ko at ng kaligtasan ng anak ko? Magsalita ka! Ang mga salita ay tumama kay Dalisay na parang isang malakas na sampal. Hindi niya maintindihan. Anong pera? Anong pinagsasasabi niya? Tumingin siya sa pera sa sahig, pagkatapos ay sa galit na mukha ni amihan. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa mga nakalipas na araw ay biglang nawala, pinalitan ng isang nakakapanlumong sakit. Hindi ko po maintindihan. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Huwag ka nang magkunwari! Sigaw muli ni amihan. Lumapit pa ito ng isang hakbang. Ang pagpapanggap mong biktima, ang pagnanakaw mo sa mga alahas ng asawa ko, ang pagtawag mo para mangikil. Akala mo ba maloloko mo ako? Akala mo ba hindi ko malalaman? Pagnanakaw, pangigikil, ang mga akusasyon ay parang mga kidlat na tumatama sa kanya. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Ngayon ay naiintindihan na niya. Isang bitag. May naghanda ng isang bitag para sa kanya at si amihan, na puno ng pagdududa, ay nahulog dito ng buong buo. At ang taong may kakayahang gawin iyon ay iisa lang, si Ligaya. Ang sakit ay naging isang malamig na kirot. Sa sandaling iyon, sa harap ng lahat ng mga taong humuhusga sa kanya, sa harap ng lalaking minsan niyang pinangarap na maniwala sa kanya, naramdaman ni Dalisay ang tunay na kawalan ng pag-asa. Pagod na siyang magpaliwanag, pagod na siyang lumaban, pagod na siyang umasa. Tumingin siya kay amihan, hindi na sinusubukang itago ang luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga mata niya ay salamin ng isang pusong winasak hindi ng galit, kundi ng malalim na kabiguan. Naniwala ako, mahina niyang sabi. Ang boses ay basag. Naniwala akong babalik kayo dahil gusto ninyong malaman ang totoo. Pero nagkamali ako. Bumalik kayo dahil nakahanap na kayo ng katotohanang gusto ninyong paniwalaan. Ang katahimikan sa kanyang boses ay mas malakas pa kaysa sa mga sigaw ni amihan. May kung anong kumurot sa puso ng lalaki, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi na nagsalita pa si Dalisay. Wala nang silbi ang mga salit. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang apron at inilapag ito sa mesa. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang maliit na bag na nakasabit sa isang upuan. May isang bagay siyang kinuha mula sa loob. Hindi ito pera, hindi ito alahas. Ito ang lumang talaarawan ni Luningning. Walang salita, walang paliwanag. Inabot niya ito kay amihan. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakikiusap. Ang mga ito ay puno ng isang huling, tahimik na katotohanan. Hindi pera ang kailangan ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng mga luha. Hustisya, hustisya para sa kanya. Napatitig si amihan sa kwadernong nasa kamay ni Dalisay, ang pamilyar na kulay kapengkatad. Ang nakaukit na letrang L, ang lahat ng galit at kumpiyansa sa sarili na dala niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig na takot. Nakita na niya ang talaarawang ito dati sa mesa sa tabi ng kama ni Luningning. Nanginginig niyang inabot ito. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa katad ay parang isang pagdampi sa nakaraan. Isang multo mula sa libingan. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Nandoon ang sulat kamay ng kanyang asawa, pamilyar, ngunit puno ng sakit at takot na hindi niya kailanman nakita.
At ing unang mga salita na kanyang nabasa, ang mga salitang isinulat ng may pagmamadali at panginginig ay ing mga salitang babago sa lahat. May hinala akong nilalason nila ang anak ko. Ang biyahe pabalik sa Hacienda Elizalde ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Dalisay na nakaupo sa passenger seat ay tahimik na nakatingin sa labas. Ang mga luhang tumulo kanina ay tuyo na sa kanyang pisngi. Si Amihan naman ay nagmamaneho na parang isang robot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Nasa mga pahina ning tala-arawang nakapatong sa kanyang hita. Hindi niya ito binitiwan. Bawat hinto sa trapiko, binubuklat niya ito. Binabasa ang bawat salita na parang isang sentensya sa kanyang sariling paglilitis. Ang bawat entry ni Luningning ay isang patunay ng kanyang pagkukulang, ng kanyang pagiging bulag. Ang mga pagdududa na ibinahagi sa kanya ng asawa noon na kanyang isinantabi bilang sobrang pag-aalala ay narito ngayon, nakasulat sa itim at puti. Ang mapa, ang plano sa pagbili ng gamot, ang liham. Nang marating nila ang malaking arko ng hacienda, ang pamilyar na tanawin ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang bawat puno, bawat bulaklak ay tila isang tahimik na saksi sa mga kasinungalingan at pagtataksil na nangyari sa loob ng mga pader nito. Ipinark ni Amihan ang kotse sa harap ng mansyon. Bago sila bumaba, humarap siya kay Dalisay. Ang galit sa kanyang mga mata kanina ay wala na. Ang natira ay isang malalim, nakakapanlumo na pagsisisi. Patawarin mo ako, bulong niya. Ang mga salita ay hirap lumabas. Dalisay, Mamaya na po yan, putol ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Ang mahalaga ngayon ay ang hustisya para kay Luningning. Tumango si Amihan. Tama siya. May oras para sa paghingi ng tawad ngunit hindi pa ngayon. Ngayon ay oras para sa pagtutuos. Sabay silang pumasok sa mansyon at abya. Naabutan nila si Ligaya sa sala. Nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera na para bang walang anumang nangyayari. Nang makita niya silang dalawa na magkasama, lalo na si Dalisay, isang mabilis na kislap ng gulat at takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito napalitan ng isang nag-aalalang ekspresyon. Don Amihan, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sabi niya. Itinuturo si Dalisay na parang isang basura. Isa siyang magnanakaw at manloloko. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, lumakad siya patungo sa center table at marahang inilapag doon ang tala-arawan ni Luningning. Ipaliwanag mo ito, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Napatingin si Ligaya sa tala-arawan at sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nakilala niya ito. Nakilala niya ang sandatang maglalantad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Hindi ko alam kung ano yan. Mabilis niyang sabi, umiiwas ng tingin. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para siraan ako. Talaga? Tanong ni Amihan. Binuklat ang tala-arawan sa pahina kung saan nakadikit ang litrato nila ni Dr. Rivas. Pati ba itong litrato, gawa-gawa lang? Namilog ing mga mata ni Ligaya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang mga placebo, ang Serapil Forte, ang perang ibinayad sa iyo ni Dr. Rivas mula sa sobrang sinisingil niya sa akin. Sabihin mo sa akin, Ligaya, magkano ang halaga ng buhay ng anak ko para sa iyo? Ang bawat salita ni Amihan ay mabigat, puno ng pinaghalong sakit at galit. Doon na bumigay si Ligaya, ang maskara ng isang tapat na mayordoma na kanyang isinuot sa loob ng maraming dekada ay biglang nabasag. Pinalitan ito ng isang mukhang puno ng puot at kabaliwan, isang
Malakas at nakakakilabot na tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. "Ah, sa wakas! Sa wakas nalaman mo rin, amihan!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng kamandag. "Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba tanga ako? Nakita ko kung paano mo tingnan ang babaeng yan. Katulad ng pagtingin mo sa luningning na yon. Bakit mo ginawa to?" Tanong ni amihan, nanginginig sa galit. "Bakit?" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ligaya sa buong sala. "Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito. Sa akin, bago pa dumating ang nanay mo. Ako na ang nag-aalaga sa tatay mo. Ako ang minahal niya. Pero pinili niya ang babaeng yon. At ikaw, pinili mo rin ang isang babaeng galing sa wala. Pare-pareho kayong mga Elizalde, mga bulag." Napasandal si Dalisay sa pader, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang ugat ng lahat ng ito ay hindi lang pera, kundi isang malalim at matagal nang itinatagong inggit at pagkamuhi. "Kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang dapat sa akin." Pagpapatuloy ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pera, kapangyarihan, at ang kasiyahang makita kayong nagdurusa, ang makita kang nawawalan ng pag-asa habang unti-unting namamatay ang anak mo. Iyon ang aking tagumpay. At si Luningning, hirap na usal ni amihan ang tanong na pinakakinatatakutan niyang sabihin. "Ikaw din ba?" Ngumisi si Ligaya, isang ngisi na galing sa impyerno. Masyado na siyang nagiging matalino, masyado ng maraming tanong. Isang maliit na hiwa lang sa preno ng kanyang kotse at ang ulan na mismo ang tumapos sa trabaho, isang perpektong aksidente. Ang pag-amin na iyon ay isang bombang sumabog sa loob ng mansyon. Sa isang iglap, sinugod ni amihan si Ligaya, ngunit mabilis na humarang ang mga guwardyang na alertong pumasok dahil sa sigawan. Dumating na rin ang mga pulis na palihim na tinawagan ni amihan bago pa man sila pumasok sa bahay. Habang pinuposasan si Ligaya, hindi siya nagpakita ng anumang pagsisisi. Tumingin siya kay amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling, makamandag na sumpa. "Oo, ako ang pumatay sa asawa mo, pero huwag kang magmalinis!" Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. "Mabubuhay ka sa pagsisisi habang buhay dahil ikaw din ang may kasalanan. Nag-away kayo bago siya umalis. Narinig ko kayo. Itinaboy mo siya. Ikaw din ang pumatay sa kanya. Ikaw!" Ang mga salitang iyon ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng puso ni amihan. Dahil totoo ang mga ito, ang huling alaala niya kay Luningning ay hindi isang halik o isang yakap, kundi isang masakit na pagtatalo dahil sa kanyang pagiging manhid at pagtangging makinig. Naiwan si amihan na nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit hindi ito nagdulot ng ginhawa. Ang tanging dala nito ay ang bigat ng isang kasalanang kailangan niyang pasanin habang buhay. Ang mga araw na sumunod sa pag-aresto kay Ligaya ay dumaan na parang isang panaginip. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong probinsya ng Silangan. Ang Elizalde, isang pangalang dating simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging sentro ng isang madilim na iskandalo. Si Dr. Rivas ay sumuko rin at umamin sa kanyang partisipasyon sa krimen kapalit ng mas magaan na sentensya. Ang hustisya ay nagsimula ng gumulong, ngunit sa loob ng mansyon ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng balita. Nawala ang anino ni Ligaya, ngunit ang laso ng kanyang mga salita at gawa ay nanatili. Si amihan ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang pagmamataas sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Ang huling sigaw ni Ligaya, "Ikaw din ang may kasalanan," ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. Isang gabi, natagpuan niya si Sinag sa silid-aklatan,
tahimik na nakatingin sa isang malaking litrato ni Luningning na nakasabit sa pader. "Daddy," sabi ng bata nang hindi lumilingon, "galit po ba si Mami sa inyo?" Ang tanong ay tumusok sa puso ni Amihan. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak para maging magkapantay sila. Ito na ang sandali ng katotohanan. Wala ng kasinungalingan. "Oo anak," mahina niyang sagot. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. "Nag-away kami ni Mami bago siya umalis. Nagalit siya dahil hindi ko siya pinakinggan. At kasalanan ko yon. Kung pinakinggan ko lang sana siya, baka kasama pa natin siya ngayon." Sa unang pagkakataon, sa harap ng kanyang anak, hinayaan ni Amihan na tumulo ang kanyang mga luha. Niyakap siya ni Sinag ng mahigpit. "Hindi po, Daddy. Mahal po kayo ni Mami at mahal din po kita." Sa yakap na iyon, naramdaman ni Amihan ang isang maliit na pag-asa. Ang pagpapatawad ay posible. Ngunit may isa pa siyang kailangang harapin. Kinabukasan, nilapitan niya si Dalisay na pansamantalang nanatili sa mansyon bilang saksi sa kaso. "Dalisay, maaari mo ba akong samahan sa isang lugar?" Hindi na nagtanong si Dalisay. Tahimik siyang sumango at sumama kay Amihan. Nagmaneho sila patungo sa sementeryo kung saan nakahimlay si Luningning. Ang puntod nito ay malinis at napapaligiran ng puting mga rosas. Magkatabi silang tumayo sa harap ng malamig na lapida. Ang hangin ay tahimik. Si Amihan ang unang bumasag sa katahimikan. "Luningning, mahal ko." Hirap niyang simula, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako dahil naging bingi ako, naging bulag. Ipinagkait ko sa iyo, ang tiwalang dapat ay sa iyo. At dahil doon, nawala ka sa amin." Huminto siya, lumunok. Tumingin siya kay Dalisay na tahimik lang na nakikinig. "Pero bago ka umalis, nag-iwan ka ng isang anghel para sa amin, si Dalisay. Tinupad niya ang pangako niya sa iyo, kahit na ang kapalit ay ang sarili niyang kapakanan." Humarap siya ng buo kay Dalisay. "At sa iyo, Dalisay, walang salita ang sapat para sa lahat ng sakit na idinulot ko. Patawarin mo ako." Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, lumapit siya sa lapida at hinaplos ang pangalan ni Luningning. "Mapagmahal siyang kapatid," bulong niya. "At mapagmahal siyang asawa. Alam kong pinatawad ka na niya bago pa man mangyari ang lahat." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nagdurugong puso ni Amihan. Ilang araw ang lumipas. Ang mansyon ay unti-unting nagbabalik sa normal, ngunit may isang bagong dinamikong nabubuo. Si Dalisay ang naging ilaw ni Sinag, at si Sinag naman ang naging tulay sa pagitan ni Dalisay at Amihan. Ngunit alam ni Dalisay na hindi siya maaaring manatili roon habang buhay. Kailangan na niyang magsimula ng sarili niyang buhay. Isang hapon, habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit, nilapitan siya ni Amihan. "Aalis ka na ba?" tanong nito. Ang boses ay puno ng lungkot. Tumango si Dalisay. "Kailangan ko na pong bumalik sa bayan ng Pag-asa." Sinundan siya ni Amihan hanggang sa hardin, sa ilalim ng fire tree kung saan nagsimula ang lahat. Doon, sa lugar kung saan itinago ni Luningning ang Pag-asa, huminto si Amihan. "Dalisay," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyong hindi pa naririnig ni Dalisay mula sa kanya. "Noong una kitang makita, ang tingin ko sa iyo ay isang hamak na katulong. Noong ikalawa, isang demonyo. Noong ikatlo, isang manloloko. Sa lahat ng pagkakataon mali ako. Ang hindi ko nakita ay ang katotohanan na ikaw ang pinakamatapang at pinakamatapat na taong nakilala ko." Lumapit siya, at sa isang kilos na ganap na sumira sa lahat ng natitirang bakas ng kanyang pagmamataas, lumuhod si Amihan Elizalde sa harap ni Dalisay Serrano. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na dati naguhugas ng plato
at naglalabada, mga kamay na sumalba sa kanyang anak. Dalisay, patawarin mo ako. Alam kong hindi sapat ang iyong mga salita, pero hayaan mo akong ipakita sa iyo araw-araw kung gaano ako nagsisisi at kung gaano ako nagpapasalamat. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng luha. Hayaan mo akong itama ang lahat. Huwag ka nang umalis. Manatili ka rito. Hindi bilang katulong, hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang pamilya. Hayaan mo kaming maging pamilya mo. Napatakip si Dalisay sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay umaapaw sa mga emosyong hindi niya mapangalanan. Ang lalaking dati halos dumurog sa kanyang pagkatao, ay ngayon nakaluhod sa kanyang harapan. Iniaalay ang isang bagong simula. Tumingin siya sa paligid, sa mga bulaklak na inalagaan ni Luningning, sa bahay na puno ng mga alaala. At sa wakas, tumingin siya sa lalaking nasa kanyang harapan, at sa mga mata nito, nakita niya hindi lang ang pagsisisi, kundi ang pangako ng isang bagong pag-ibig. Isang pag-ibig na binuo mula sa abo ng nakaraan. Dahan-dahan siyang tumango at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi napilit. Isang ngiti na nagmumula sa isang pusong handa ng maghilom. Mula sa malayo, isang maliit na boses ang narinig nilang tumatawag, puno ng kagalakan. Ate Lisa, Daddy! Sabay silang napalingon. Si Sinag, na may suot na bestidang kulay langit, ay tumatakbo palapit sa kanila. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Hindi ito huminto hanggang sa marating niya sila at walang pag-aalinlangang niyakap. Ang kanilang mga binti, isiniksik ang sarili sa pagitan nilang dalawa. Huwag ka na pong umalis, Ate Lisa. Bulong ng bata. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Dito na po kayo tumira, kasama namin ni Daddy. Tumingin si Dalisay mula sa mga inosenteng mata ni Sinag patungo sa mga mata ni Amihan na puno ng pag-asa. Sa sandaling iyon, sa yakap ng bata na nag-uugnay sa kanilang dalawa, natagpuan ni Dalisay ang kanyang sagot, ang kanyang lugar, ang kanyang tahanan. Tumayo si Amihan, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ni Dalisay. Hinawakan din niya ang kabilang kamay ni Sinag. At doon, sa ilalim ng namumulaklak na fire tree, sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong hasyenda, tumayo silang tatlo. Hindi na isang amo at isang katulong. Hindi na isang alaala ng nakaraan at isang utang na dapat bayaran, kundi isang pamilya. Isang bagong pamilya na binuo mula sa mga piraso ng kanilang nasirang kahapon, pinatibay ng katotohanan, pinagaling ng pagpapatawad at handa ng harapin ang isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang lihim ng hating gabi. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa kakayahang magpatawad, sa tapang na harapin masakit na katotohanan at sa pag-asang kayang buuin muli ang mga pusong winasak ng nakaraan. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang pagtitiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring subukang buuin, ngunit palaging may mga lamat na mananatili. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa tulong ng pag-unawa at pagmamahal, ang mga lamat na iyon ay maaaring maging bahagi ng isang mas maganda at mas matatag na kabuuan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Dalisay, Amihan at Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang naging paglalakbay? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga po sa amin ng inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like,
i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Sa bawat hating gabi ng ating buhay, laging may bukang liwayway na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwentong Pag-ibig PH.